Dito na tayo kay Bato. Aba, si Bato natawag na fake news ng PNP, mga kababayan. Paano ho may pinapakalat si Bato? Ano? O yan, galing po sa balita, no? Ayan o, nandiyan sa itaas. Balita, no? PNP, tinawag na fake news, no? Sinabi ni De La Rosa na ni-recall ang kanyang security. Security details niya. Wala palang katotohanan, Senator Bato. Sabi niya, wala na po yung mga security ko. Pag uwi ko po ng Davao, doon ko nalaman, wala na po. Kinuha na po ng PNP. Hindi na po pinag-report sa akin. Para magmukha naman na, naku, tignan mo, sinisikil talaga. Same nung kay Inday Sara Duterte. Nung panahon na si BP Sara, mga kababayan, binawian ng ilang security ng Galaiti po sila. Samantalang 400 plus din yun. Ano? Si Atty. Leni Robredo, nung siya ay vice-presidente, 80 lang yata. Base po doon sa naaalala ko, 80 lang. Kay BP Sara, may naiiwan pang higit na 300 ng Gagalaiti ho. Kay Bato naman, fake news daw, sabi ng PNP. Wala naman daw silang binabawi na security ni Bato. O game. Sabi dito, tinawag na fake news. Fake news ka pala, Bato Tinawag na fake news ng PNP ang pahayag ni re-electionist Senator Ronald Bato de la Rosa na ni-recall umano ang kanyang security details. Matatandaan sa isang Facebook post nitong Martes ng umaga, Marso 25, sinabi ni de la Rosa na nagsimula umanong mag-volunteer ang mga retiradong pulis. Putik na to. Ito na siguro yung mga FGF ni sino yun? Si Dado. Na nung nakasuhan ho, mga kababayan, kinasuhan ni General Torre. After ho ng pagkakaso ni General Torre, isang linggo makalipas, ice cream na lang ho yung binablog. Dati sigaw na sigaw, galit na galit, nagtatawag, no? Sedition yung kanyang ipinapasigaw. Nung nakasuhan po ni General Torre, mga kababayan, at nagharap sila, ice cream na lang po ang binlag. Ito po, napakasarap po ng ice cream sa Baguio. Naka-jacket, ginaw na ginaw, biglang ice cream na lang. Ano yun? Food vlog na lang? Na iba bigla, Pero kaso ho, kapag kayong masama ang gising, mga kababayan, ayun, napapraning na naman. Nagagalit na naman po. Minsan may naririnig ako, sinisita siya ng mga kaanak niya. Siguro mga asawa o kung sino ba. Yang ka na naman! Sumisigaw ka na naman dyan. Inaaway mo na naman sila. Minura di dahil. Tumigil kayo! Huwag niyo akong pakialaman. Minsan mga aso po, tumatanggi na doon sa mga sinasabi niya. Baka ito yung FGF ni Dado. No? Yung mga retired daw po. Hindi retired ang sabi ko. Retired ha? Yung mga matatanda, sabi niya, retiradong pulis at sundalo ng Erecol daw. Nagbo-volunteer, wala daw mga beng-beng. Paano naman magkaka-beng-beng yung mga yan? Baka iangat lang yung beng-beng ng mga 80 anyos, hindi na kaya. Nanginginig pang ganun. Paano naman tututok sa kalaban yan? Sasabihin ni Bato, naku, nandyan na sila, lumulusob na sila, aarestoy na ako. Sige Bato, sino ba yung nanginginig yung kamay? Kahit po, mabigat po yung yung kahit yung 38 lang, mabigat po yun. Sino ba dito? Saan dyan? May nginig. Pag pipindutin na yung gatilyo, wala na, hindi na mapindot. Kaso fake news daw, Bato no? Sabi, sa post ni Bato, when my security details were recalled by the PNP, retired cops and soldiers started volunteering as replacements, no? They have no firearms, but they are equipped with kamote, balanghoy, saging, manok Bisaya, and ready to survive with me, no? Very heartwarming. Kasi wala naman daw nire-recall. Hindi naman daw totoo.
Bukod dito, sa isang panayam, isiniwalat ni De La Rosa na nalaman na lang daw niya ang tungkol sa pagkawala ng kanyang security details nang dumating siya sa Davao noong Lunes, Marso 24. Pag-uwi ko dito, sabi ni Bato, pag-uwi ko dito sa Davao, wala na ako security, pinare-report na sila sa unit nila. Sabi naman, samantala, base sa ulat ng ABS-CBN, sinabi ni Public Information Office na walang katotohanan at pawang fake news. Grabe. Pati senador na dating na ngayon ay tumatakbo, fake news na ang lakaran. Ayan po base po yan, ayan, sinabi, ABS-CBN News. Balita po ng balita. Balikan natin, balita ng balita. 'Di ba? Kung sakali man na talagang sinabi ni Bato de la Rosa to at walang katotohanan, mahiya naman po tayo, Tobats, no? Huwag niyong isipin na ang panahon ngayon panahon pa ng walang social media. Kasi ang panahon ngayon lahat nalalaman sa social media at napakadaling arukin, no? Ng mamamayang Pilipino. Napakadaling masabi ang katotohanan sa mamamayang Pilipino via social media. Imagine niyo na lang, bawat isang Pilipino may hawak na cellphone. Sabi ni Jean Capiato, pati si Bato nawawala na sa katinuan ang pag-iisip. Ingat po, baka mangagat. Gina din ho yan, si Bato. Kung ano-ano na din ho ang pumapasok sa isip niya. Pero ang isa lang ho ang hindi ko pinapaniwalaan kay Bato, mga kababayan, yung sinasabi niyang, mahal na mahal ko ang dating Pangulong Duterte at hindi ko iiwan ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Hindi ko iiwan ang dating Pangulong Duterte. Pero, nung panahon ho, o oras ho, ng pag-aresto, kasi sabi ni Bato, nandun yung kanyang pangalan at ang pangalan ng dating Pangulo. Ayun. Dito muna po ako sa bundok ng Mindanao. No? May aasikasuhin lang po ako. At pagkatapos nun, 24 oras nang hindi matawagan ang cellphone ni Bato de la Rosa. Mga kababayan. Kayo po, ang tanong ko sa inyo, diyan sa comment section, sa tingin nyo po ba, manlalaban, aabot sa punto na manlaban si Bato? Ako, yun ho ang nakikita ko, mga bossing. No? Yun ang nakikita ko kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Sabi niya dito, ABS-CBN News as much as possible, hindi ako magpapahuli. Bato on possible ICC arrest. Paano yun? Kunyari, nasa harap niya na. At merong 10,000 kapulisan. At tapos may pinagmamalaki siya na mga matatanda daw ho. Nasasama sa kanya. Manlalaban sila? Wag. Sayang ang buhay. No? Sayang ang buhay. Lalo lang naiisip ng mamamayang Pilipino, may itinatago siguro tong si Bato. Bakit ho? Kasi pilit niyang umiiwas na maimbestigahan siya. Pilit siyang umiiwas na daanin sa korte yung issue niya. Ang ginagawa niya, baka yung Senado maipagtanggol ako, baka yung Senado maproteksyonan ako para hindi ako umabot doon sa investigasyon, doon sa kaso ko sa ICC. Actually, mga kababayan, pabor nga ho sa kanila yung pagpunta sa ICC. Bakit to? Doon, lilitisin, aalamin. Hindi pa ho sila guilty. Doon, maipapaliwanag nila. No? Yung kanilang mga paliwanag. Malay nyo, makonvince nyo ang ICC. Di tapos ang problema ninyo. Hindi yung kagaya niyan na na habang buhay, stress kayo.